Ang tatalakayin po ng aming grupo ay ang school policies and their functions. Ang school policies o mga patakaran sa paaralan ay hindi lang basta simpleng rules. Ito ay gabay upang maging maayos, ligtas, at organisado ang buong paaralan. Mahalaga ito dahil maraming tao ang nasa loob ng school, mga estudyante, guro, administrador at iba pang empleyado. Kaya kailangan ng malinaw na sistema upang maiwasan ang gulo at hindi pagkakaunawaan. Ano nga ba ang school policies? School policies are rules that guide the daily operation of the school. Ibig sabihin nito, ang mga pulisiya ang nagsisilbing direction kung paano tatakbo araw-araw ang paaralan o paano ang kalakalan araw-araw sa loob ng paaralan. Halimbawa nito ay anong oras ang pasok, paano ang tamang uniform, paano ang grading system. Kung walang policies, bawat tao ay maaaring gumawa ng sariling paraan kaya magiging magulo ang operasyon ng school. They promote order, discipline, and fairness among students, teachers, and stakeholders. Ang policies ay tumutulong upang magkaroon ng order or kaayusan. Nagiging organisado ang school dahil may sinusunod na proseso. Halimbawa ay yung may tamang pila sa enrollment, may schedule ng klase, may rules sa paggamit ng library. At yung discipline, natututo ang mga estudyante na maging responsable at sumunod sa batas. Halimbawa, bawal ang bullying, bawal mag-cheat sa exam, kailangan pumasok ng maaga. Sa fairness naman or pagiging patas, dapat pare-pareho ang pagtrato sa lahat. Halimbawa, lahat ay kailangan magsuot ng tamang uniform, parehong consequence ang ibinibigay sa lumalabag, hindi pwedeng may favoritism dahil may sinusunod na standard. Next is, understanding these policies is essential for future educators. Mahalagang maintindihan ito ng mga future teachers dahil sila ang magpapatupad ng rules sa loob ng classroom. Kapag alam ng guro ang policies, mas madali niyang makokontrol ang klase, maging patas siya sa mga estudyante, at syempre may iwasan ang problema o reklamo. Next is School policies create structure and order in the school. Ang policies ay parang pundasyon ng paaralan. Ito ang nagbibigay ng sistema para alam ng bawat isa ang kanilang tungkulin at ang kanilang limitasyon. Halimbawa, alam ng teacher ang oras ng klase, alam ng estudyante ang mga bawal gawin, at syempre alam ng principal ang proseso ng disciplinary action. Next, they organize daily activities and ensure smooth operations. Without policies, confusion and inconsistency may occur. Dahil may policies, nagiging maayos ang pang-araw-araw na gawain sa school. Halimbawa nito ay may tamang schedule ng recess, may proseso sa pag-absent, may emergency procedures kapag may sakuna. Kung walang policies, magkakaroon ng kalituhan, hindi magiging consistent ang desisyon at maaaring magkaroon ng away o hindi pagkakaunawaan. These rules help administrators, teachers, and students follow a clear system. Ang policies ay gabay ng lahat sa paaralan. Para sa administrators, nagagamit nila ito sa pamamahala ng school. Para sa teachers naman, nagiging gabay nila ito sa classroom management. At syempre, para sa students, natututo silang sumunod, maging responsable at respetuhin ang mga batas. Magbigay tayo ng halimbawa sa mga patakaran ng DepEd. Yun ay kailangang regular ang pagpasok ng estudyante. Mahalagang attendance dahil nakakaapekto ito sa pagkatuto ng bata. Kapag madalas umabsent, nahuhuli siya sa lesson at activities. Diba kapag absent tayo, bago tayo papasukin sa loob ng klase ng high school, kailangan muna ng admission slip hanggang ngayon sa college.
Dito makikita ng school policy ay hindi para manakot, kundi para tulungan ng estudyante na maging responsable at matagumpay sa pag-aaral. Kumbaga, ito yung araw-araw na gabay natin sa pag-aaral. Ayan, so magandang oras po sa ating lahat. Ngayon naman ay aking ipagpapatuloy sa slide 4. Sabi dito sa unang bullet, policies guide stakeholders by setting expectations for behavior and academic performance. So, sinasabi po dito na may policy din po na nagsisilbing gabay o guide sa mga stakeholder sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang asal at mga inaasahan na pag-aaral. Tinutulungan nito ang mga estudyante, guro, at iba pang kasapi ng paaralan na malaman kung ano ang dapat gawin at sundin upang sa gayon ay maayos at patas ang sistema ng universidad. So halimbawa, sa NBSU, sa unang linggo ng klase ay mayroong isang araw na naka-schedule. Ito yung tinatawag na Freshmen's and Transferees Orientation, na kung saan tinitipon ang mga mag-aaral na ito upang sila ay i-orient o gabayan sa kung ano ang mga patakaran ng universidad na dapat sundin ng mga mag-aaral. Ayan, so the next bullet, sa pangalawang bullet naman, they inform students, teachers, and parents about what is acceptable. So, ipinapaalam din nito sa mga estudyante, guro, at mga magulang kung ano nga ba ang katanggap-tanggap na asal at gawain sa paaralan. Halimbawa, may pulisiya ang paaralan tungkol sa tamang pananamit at pagpasok sa tamang oras. At dahil dito, nalalaman ng mga estudyante kung ano ba ang kailangan nilang, kung paano yung wastong pagsusuot ng uniforme at upang iwasan ang pagliban sa klase at pagiging late sa pagpasok sa klase. Sa mga guro, ipinapaalam ang mga pulisiya ang tamang paraan ng pagtuturo, pagbibigay ng tama at makatarungan na marka at pagdidisiplina sa mga estudyante. At sa mga magulang naman, ipinapaalam nito ang mga alituntunin ng paaralan tulad ng attendance, tamang asal ng mga estudyante, at mga responsibilidad nila bilang pagsuporta sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa pangatlong bullet, this promotes discipline, responsibility, and cooperation within a school community. So, dahil sa pulisiya ng paaralan na ito ay natututo ang mga estudyante, guro at magulang na sumunod sa mga alituntunin at gampanan ng maayos ang kanilang mga responsibilidad. Nahuhubog din nito ang disiplina ng mga estudyante at sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang asal at mga patakaran ng paaralan. Natututo rin silang maging responsable sa kanilang pag-aaral at mga gawain. At bukod pa rito ay nagkakaroon ng maayos na ugnayan at pagtutulungan ang bawat miyembro. Bawat miyembro ng komunidad ng paaralan dahil malinaw sa lahat ang mga inaasahan at kanilang tungkulin. Sunod naman dito ay ang slide 5. So, sabi dito sa naunang bullet, school policies ensure standardization and equity. So, sinasabi dito na ang mga polisiya ng paaralan ay mahalaga upang masiguro na pare-pareho ang pagpapatupad ng mga alituntunin at patas ang pagtrato sa lahat ng estudyante. Sa pamamagitan ng mga polisiya, nagkakaroon ng isang batayan na sinusunod ng mga guro at administrasyon sa paghawak ng mga estudyante at pagpapatupad ng mga gawain sa paaralan. So, halimbawa sa isang paaralan ay may mga nakataktang patakaran tungkol sa attendance, grading system at academic requirements upang matiyak na lahat ng estudyante ay sumusunod sa parehong pamantayan. At dahil dito, nagiging maayos at organisado ang sistema sa loob ng universidad. Sa pangalawang bullet naman,
They provide equal opportunities for all students by using the same rules and grading systems. Ito naman yung mga polisiya na nagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad para sa lahat ng estudyante. Dahil iisa lamang ang sinusunod na lituntunin at sistema ng pagbibigay ng grado. Ibig sabihin, walang estudyanteng nabibigyan ng special na pagtrato o mas mataas na pabor kaysa sa iba. So, sa isang paaralan ay kailangan ang lahat ng mag-aaral ay dumaraan sa parehong proseso gaya na lamang ng pagsusulit. Dahil dito, mas nagiging patas ang pagkakataon ng bawat estudyante na may pakita ang kanilang kakayahan at pagsisikap sa pag-aaral. So, sa pangatlong slide, this prevents bias and ensures fairness in assessment. So, sa pamamagitan ng mga polisiya, naiiwasan ang pagkakaroon ng bias o yung, kumbaga, hindi patas na pagtingin sa mga estudyante dahil mayroong sinusunod na pamantayan sa pagbibigay ng grado at pag-assess ng performance ng mga estudyante at mas nagiging patas at makatarungan ang pagtrato sa bawat mag-aaral. So, sa isang paaralan, mahalaga ang paggamit ng tamang grading system at malinaw na criteria upang masiguro na ang grado ng estudyante ay nakabase sa kanilang tunay na performance at hindi sa personal na opinion lamang. This slide is slide 6. So, sabi dito sa naunang bullet, policies ensure safety and compliance with national standards. So, ang mga polisiya din ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawani ng paaralan. Tinitiyak din ito na ang paaralan ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyong itinakda ng pamahalaan para sa edukasyon. Sa halimbawa sa isang paaralan ay mayroon silang mga patakaran na ipinapatupad upang mapanatili ng maayos, ligtas at may organisadong kapaligiran para sa lahat. At sa pamamagitan ng polisiya, nagiging handa ang paaralan sa iba't ibang sitwasyon at napoprotektahan ang kapakanan ng buong komunidad ng universidad. So, sa pangalawang bullet ay they protect students and staff while following regulations from the Department of Education. So, ang mga polisiya din ay nagsisilbing protection para sa mga estudyante, mga staff at kawani ng paaralan habang sinusunod ang regulasyong itinakda ng Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Mahalaga ito upang matiyak na ang lahat ay ligtas at nasa maayos na lugar para sa pag-aaral at pagtatrabaho. So, sa isang paaralan ay ang pagpapatupad ng mga polisiya ay nakakatulong upang mapanatili ang disiplina, respeto at kaligtasan sa loob ng paaralan. At dahil dito, mas nagiging komportable at panatag ang mga estudyante at guro habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Sa last bullet naman, these include policies on bullying, emergencies, and discipline. So, kabilang din sa mahalagang polisiya sa paaralan ang patakaran laban sa bullying, paghanda sa oras ng emergency at mga alituntunin tungkol sa disiplina. Ang mga polisiya laban sa bullying ay tumutulong upang maiwasan ang pananakit at pang-aabuso sa kapwa estudyante o yung pang-aabuso ng estudyante sa guro o pwede rin vice versa na pang-aabuso ng guro sa estudyante. Maging physical man ito, emotional o mental, at cyberbullying. Samantala, ang mga polisiya para sa emergencies tulad ng lindol, sunog at iba pang sakuna ay mahalaga upang maiwasan ng lahat ang tamang dapat gawin sa panahon ng panganib.
Kaya kung matatandaan natin ay mayroong isinasagawa sa mga paaralan na earthquake drill. Ito yung ginagawa natin noong tayo ay, kung matatandaan natin, ito yung ginagawa natin noong tayo ay elementary, high school, at mapahanggang ngayon na tayo ay college. Meron ding isinasagawa natin na earthquake drill bilang paghahanda na rin natin sa mga paparating na calamities gaya ng lamang ng lindol. Sa sunog naman, mayroon yung ikinakabit nila sa mga buildings na fire extinguisher na maaari natin gamitin kung sakali mang may mangyaring sunog sa paaralan. So, mayroon ding mga patakaran tungkol sa disiplina upang mapanatili ang kaayusan at respeto sa loob ng paaralan. So, ang paaralan ay may mga pulisiya ito na mahalaga upang mapanatiling ligtas, maayos at mapayapa ang kapaligiran ng universidad para sa lahat. At yun lamang po. Maraming salamat. Okay, ngayon ay dadako naman tayo sa tinatawag nating DepEd Order No. 8 Series of 2015 or tinatawag nating the Grading System Policy that ensures fair and objective evaluation of students. This system promotes transparency and consistency in grading. So makikita natin dito sa slide yung iba't ibang components na bumubuo sa ating grading system, which is yung written work, performance tasks, and quarterly assessment ng iba't ibang subjects or asignatura natin. Like for example, sa Science and Math, MAPE, EPP and TLE, Languages, AP and ESP. So pinagsama-sama yung mga subjects na ito sa isang components kasi nga ito yung magkakapareho lamang yung porsyento na ibinibigay sa written works, performance tasks, and quarterly assessment. Like for example, sa Science and Math, sa written works nila, pareho lamang silang merong 40% na tinitake. Then sa performance task, pareho lamang din sila na may 40%. And sa MAPE, EPP, and TLE naman, pareho lamang silang may 20%, while sa performance task, pareho rin silang may 60%. So, mapapansin natin na sa MAPE, EPP, and TLE na mga subjects, malaki yung pagkakaiba ng percent na ibinibigay sa written works and sa performance task. Kasi nga po, ang mga subject na ito ay nakapokus sa paglilinaw or pagpapahusay ng mga kakayahan ng mga students natin. Ibig sabihin, practical po kasi yung itinuturo dito, practical skills. Like for example, sa MAPE, nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang sports and mga Zumba, yoga, and sa EPP and TLE naman, gumagawa rin tayo dito ng mga practicums like pagtatahe, pagbe-bake, paggagawa ng mga equipments like yung mga upuan, and pagkokonekta ng mga wires when it comes to sa mga components ng TLE like electricity, cookery, and so on and so forth. Then sa languages, AP and ESP naman, makikita natin na yung written works ay 30%, while sa performance task naman ay 50%. Hindi gaanong kalakihan yung pinagkaiban or inilalaan na porsyento when it comes to written work and performance tasks compared dun sa MAPE, EPP, and TLE na mga practical subjects. And when it comes to quarterly assessment naman, pare-pareho lamang yung porsyento na ibinibigay sa lahat ng subject na ito. So ano-ano nga ba yung mga laman or bumubuo sa written works natin? Sa written works natin, maaring dito pumasok yung mga quizzes, seatworks, worksheets, essays, and assignments natin. Sa performance task naman, maaring reporting, role-playing, projects, and presentations. While sa quarterly assessment, alam naman natin na ito yung mga pagsusulit na tinitake natin every quarter sa high school. While sa college naman, ito yung tinitake natin na midterm exam and final exam sa bawat semesters. Itong components na ito or itong grading system na ito ay applicable sa high school level or sa elementary level. So, hindi nila pwedeng baguhin yan. While sa college level naman, ay maaaring baguhin ng teacher yung binubuo, yung percentage na bumubuo sa written works natin, sa performance tasks natin. Like for example, na lamang ay si Ma'am Margaret Laguerta, isang faculty ng CTE, kung saan kinonsult niya yung mga students niya sa Rizal kung ilan yung ititake ng bawat components na bumubuo sa written works. Like for example, sa
attendance 10%, sa assignments 20%, and sa quizzes 10% para makompleto yung 40%, kumbaga, ganon. So, maaaring baguhin yan ng isang teacher sa college level, yung itong components na ito, pero pagdating sa high school and elementary level, hindi nila pwedeng baguhin yan at sinusunod lamang nila kung ano yung mismong nakalagay sa grading system natin. Kung ilang percent yung tinitake ng bawat components ng grading system natin. Then dito pa rin sa DepEd Order number 8, series of 2015, attendance and tardiness policies ensure student accountability. Lilinawin lang natin na yung attendance na tinutukoy dito ay yung attendance na nangyayari mismo sa klase natin at hindi yung attendance na pang mga programs or pang mga events. And according to DepEd Order number 8, series of 2015, students who exceed 20% absences may be dropped or receive a failing grade. So, sinasaad din ng DepEd Order na ito na kapag ang isang estudyante ay nakalagpas na ng 20% absences sa buong semester, maaari siyang makatanggap ng failing grade or pwede siyang i-drop mismo nung teacher natin. So, for example, meron tayong 100 classes sa isang semester. So, ang 20% ng 100 classes na iyon ay 20 absences. So, 20% absences lamang yung dapat, o hindi naman hindi dapat, yung maaaring i-take or gawin ng isang student. Then, kapag lumagpas na siya ng 20 na yon, maaari na siyang i-drop or bigyan ng failing grade ng teachers. So, if ever naman may 50 classes sa isang semester, 10 absences lamang yung maaaring gawin ng students at hindi na siya maaaring lumampas doon dahil pwede na siyang i-drop or mabigyan ng failing grade ng teacher na iyon. And sa college level, very important na dapat malaman to ng mga students kasi nga bago pa naman mag-start yung semester, bawat asignatura or bawat subject ay nagkakaroon na tayo ng pagbabasa ng ating course outline kung saan ibinabahagi dito yung absences na pwedeng i-take ng estudyante at yung absences na hindi niya dapat lampasan. And when it comes to tardiness policies, kasama rin sa pagbabahagi ng course outline natin yung kung ilang minuto ka lang dapat malilate sa bawat klase. Kapag nakaabot ka ng 15 minutes, safe ka pa. Pwede ka pang mag-attendance. Pero kapag lumagpas ka na ng 15 minutes, considered late na yon. So kahit pumasok ka pa, hindi ka man ma-absent, mako-consider ka naman as late ng teacher mo. Then bakit ba ginagawa or bakit ba naipatupad itong DepEd Order number 8 series of 2015? Naipatupad ito para ma-encourage yung regular attendance and partisipasyon ng bawat estudyante sa mga klase. Ngayon itadako naman tayo sa DepEd Order number 54 series of 2009 or yung tinatawag din nating PTA policies that regulates the role of parents in school activity. So ano ba yung sinasabi nating PTA? So PTA stands for Parents Teachers Association. So ito yung samahan ng mga guro at ng mga magulang sa isang paaralan para sa ikabubuti ng mga estudyante at ng school as well. So sabi dito, all PTA activities within the school premises or which involve the school, its personnel or students shall be with prior consultation and approval of the school head. So yung tinutukoy ng school head dito when it comes to high school or elementary level ay yung principal. Then when it comes to college level naman, ang tinutukoy ng school head dito ay yung mga deans ng bawat colleges like College of Teacher Education Dean. Then pwede rin yung university president kapag university-wide yung event. Or pwede rin yung mga campus coordinator natin. And sabi dito nga na lahat ng PTA activities na mangyayari sa school or may involve yung mga students natin is kailangan munang dumaan sa consultation and approval ng school head natin. So hindi basta-basta ma-approbahan yan kahit gusto man ng PTA yan na maipatupad or magawa agad. As long as hindi yan inaprubahan ng school head natin, hindi pa rin mangyayari or hindi pa rin magaganap yung PTA activities na iyon. Then, sa usaping financial naman, ang pangongolekta ng pera ay maaaring gawin ng PTA, ngunit dapat sundin ang mga sumusunod na patakaran. So, ano-ano nga ba yung mga patakaran na ito? Kung ang pangongolekta ay para sa bayad para sa school publication,
at para rin sa pondo ng Supreme Student Government or yung tinatawag nating SSG at iba pang bayarin at kontribusyon ng mga club or organization, dapat ipadaan sa PTA ayon sa kahilingan ng organization na iyon. So, if ever nag-request ang isang organization within the school na tumulong ang PTA sa pangongolekta ng contribution, ang lahat dapat ng nakolektang pera ay dapat agad ibigay sa paaralan or sa mismong organization na nag-request ng tulong ng PTA sa pangongolekta ng contribution. And pagkatapos nito, dapat maideposito agad ng organization na iyon yung pera na na-contribute sa tulong ng PTA sa isang mapagkakatiwalaang bangko sa susunod na araw. So, the following day na nakolekta yung contribution na iyon. And dapat yung bank account na gagamitin ay yung mismong account ng organization na iyon. So, kailangan magkaroon ng bank account yung organization na iyon para para masiguro na safe yung mga contribution or pera ng organization na iyon. And sabi dito, hindi maaaring maningil daw ang PTA ng anumang service fee o bawas mula sa perang nakolekta para sa mga student organization. So, walang karapatan ang ating PTA na bawasan yung nakolekta nilang contribution para sa service fee, kumbaga, nila. Dahil kung sakali, kapag nilabag nila yung patakaran na iyon, maaaring kanselahin yung pagkilala sa PTA na iyon and maaari silang masampahan ng kaukulang kaso laban sa mga responsable dun sa paggawa or sa paglabag ng PTA na iyon. And para sa kalinawan lamang, ang itong request na ito or itong privileges na maaring tumulong ang PTA sa pangongolekta ay para lamang sa mga public schools. Sa practices kasi ng public school, kung hihingi man mismo ng ang isang organization ng tulong sa isang PTA or sa isang Parents Teacher Association para sa pagkokolekta ng fines, as long as merong approval yung school head, pinapayagan na tumulong yung PTA sa pangongolekta ng fines or ng contribution bilang accommodation na rin. Then, syempre, ang pera na makokollect ng ating mga PTA ay kinakailangan pa rin na dumiretso sa mismong organization na humingi ng tulong or nag-request ng tulong sa ating PTA at hindi dapat ito dumiretso sa tinatawag nating PTA fund. Well, sa private school kasi, mas mahigpit. Meron tayong tinatawag na Department Order number 67 series of 2009 or ito yung nagsisilbing amendments dun sa DepEd Order number 54 series 2009 na ginagawa ng ating mga public schools kung saan pwedeng humingi ng tulong yung mga organization natin pwedeng humingi ng request yung mga organizations natin sa PTA para sila yung mag-collecta ng contributions if ever. O sa private schools kasi, under ng Department Order number 67 series of 2009, which is inadapt lang nila yung Department Order number 54 series of 2009, hindi maaaring makialam yung mga PTA sa private schools sa mga sa mga operations ng kahit anong organization within the schools. And pinatutunayan ito ng provision ng Department Order number 54, which is the Section 9, Article 1, kung saan bawal sa PTA na maki-interfere sa kahit anumang academic and administrative management and operations of the school. So, ang pangolekta ng pondo para sa clubs ay considered admin or operational matter ng schools when it comes to private schools. So, hindi sila pwedeng mangialam or mangolekta ng pondo para sa isang organization dahil mahigpit na ipinagbabawal ito sa amendments ng Department Order number 67 series of 2009. And according then sa Section 9, Article 3, malinaw na ang PTA shall have no right to disburse or charge any fees against the amount collected pertinent to other club membership fees and contributions. So, walang exception na pwedeng mag-request yung isang organization sa PTA natin when it comes to private schools para sila yung mangolekta ng contributions para sa isang event, kumbaga, or para sa isang program na or sa isang project na gustong gawin ng organization na iyon. Sa private school kasi, ang mga clubs or orgs ay usually under ng Students Affairs Activities or Student Affairs Office. Ang pangolekta ng contribution ay ginagawa mismo ng school or ng organization with school approval. Ang PTA ay limited lamang sa support projects na approve ng school head, hindi sa pangolekta para sa ibang org or para sa isang organization. So, maaari lamang magbigay ng donation or voluntary support sa club or org
ang PTA kung gusto man nila. Pero manggagaling dapat ito sa sariling PTA fund. So hindi sila pwedeng mangolekta ng contribution sa student body. And sa private school, kahit i-request ng organization ang paghingi ng tulong sa ating mga PTA, hindi ito maaari kasi nga ipinagbabawal ito sa DepEd Order number 67 series of 2009 and sa provision ng mismong DepEd Order number 54 series of 2009, which is yung section 9, article 1 and article 3. So dapat maging malinaw yon sa atin. Then para naman sa patakaran sa pangongolekta pa rin ng contribution, hindi kasi makakapag-function ang isang organization, public man yan or private schools, kapag wala silang sapat na pondo para may pagpatuloy yung operation nila. So ang isang kinikilalang PTA ay maaaring mangolekta ng kusang loob na contribution pinansyal mula sa mga miyembro at iba pang mapagkukunan upang masuportahan yung mga programa at proyekto ng organisasyon na yon parang lamang sa kapakinabangan ng mga estudyante at ng mismong paaralan. Ito, ang tinutukoy na ito, yung voluntary contribution na pwedeng gawin ng PTA ay for public schools only. Ang mga programa at proyekto ng PTA ay dapat naaayon sa tinatawag nating School Improvement Plan or yung tinatawag nating SIP. So meron din tayong tinatawag na mga patakaran sa contribution. So dapat makatwiran dapat yung halaga ng contribution. So kapag ang organization ay humingi ng contribution sa tulong ng PTA sa public schools, dapat makatwiran yung halaga ng contribution na yon. Dapat tamang-tama lamang yung amount and dapat napagkasunduan ito ng PTA Board of Directors. So bago kasi magkaroon ng Parents Teachers Association, nag-elect muna tayo ng mga Board of Directors natin, ng Presidents, ng Secretaries, and ng Vice Presidents. Number 2 is yung hindi pagbabayad ay hindi dapat maging dahilan para hindi tanggapin ng estudyante sa paaralan or hindi ito bigyan ng clearance. So, ginawa natin klaro na ang pangongolekta ay voluntary. So, if ever man hindi magbigay ang isang student ng voluntary contribution na ito, hindi nangangahulugan na hindi na sila pwedeng bigyan ng clearance or hindi na sila tatanggapin mismo ng school na ngayon. Then, ang pangongolekta dapat ay gawain ng PTA treasurer. So, hindi maaring mangialam ang ibang dapat ang mangongolekta talaga dito ay yung PTA treasurer natin. So hindi maaring mangialam yung ibang officers ng PTA kundi treasurer lamang yung mangongolekta. And sinasabi rin dito na if ever man ang isang parent ay mayroong dalawa or higit pang anak na nag-aaral sa isang school na yon, ang babayaran lamang niya ay yung nakatalagang amount. So if ever 200 yung contributions na hinihingi, 200 lamang yung babayaran nung mother or nung parents kahit na ilan pa man yung anak niya na nag-aaral sa mismong school na yon. Then bawal mangolekta habang enrollment period. So if ever man magkakaroon man ng ang school ng voluntary contribution, hindi nila maaaring isabay ito sa enrollment period ng paaralan. Then wala dapat teacher or school personnel na mangongolekta. So dapat maging malinaw yan na hindi maaaring makialam ang teacher or other school personnel sa pangongolekta ng organization sa tulong ng ating mga PTA. So, paano na nga ba iniingatan or sinisafekeep yung funds na nakokolekta ng mga PTA natin? So, lahat ng nakolektang pera o kita mula sa fundraising ay dapat i-deposito sa isang mapagkakatiwalaang bangko. So, naulit lamang ito sa pinahagi natin. And dapat PTA treasurer ang mangongolekta ng funds or ng voluntary contribution ng students kasi nga kinakailangan ito sa pagbibigay ng official receipt or acknowledgement receipt, and hindi dapat ipahawak sa school officials or school personnel yung pera or yung pondong na kolekta. And kinakailangan na PTA treasurer talaga ang mangolekta kasi nga lahat ng paggastos ng pondo ay inaayon ng PTA treasurer sa accounting at auditing rules na sined ng PTA Board of Directors. So, meron din tayong mga bawal gawin ng PTA natin at yung mga dapat nilang sundin. So, una ay yung bawal na bawal silang makialam sa academic at administrative operations ng school. Hindi nasakop ng gawain or ng privileges ng ating mga PTA yung academic or administrative operations ng school. Then, hindi rin sila maaaring sumali sa mga political activities sa loob ng
paaralan. So, hindi sila pwedeng engage doon if ever man merong political activities na mangyayari sa school. Then, bawal din sila magpatakbo ng canteen o school supplies store. Hindi sila pwedeng magtayo ng kahit anumang store sa schools na yon. Then, bawal din sila magbenta ng mga insurance or pre-need plans sa students or parents. Isa pa yan sa mga kinakailangang siguruhin ng mga ating mga PTA ay yung hindi nila pagbebenta ng insurance or pre-need plans sa students or maaring sa parents din na kapwa nila. Then, bawal din sila tumanggap ng sweldo o honorarium mula sa PTA funds. So, ang mga PTA officers ay bawal tumanggap ng sweldo o honorarium o anumang bayad mula sa pera ng PTA. Kung ano man yung pera o kung ano man yung fund nila bilang PTA, hindi sila pwedeng kumuha or kumuha ng honorarium or ng fee sa kahit anumang serbisyong gagawin nila para sa association nilang mga parents and teachers. Then, bawas din sila magbawas o maningil ng service fee mula sa request ng isang organization if ever magre-request mo sila ng tulong mula sa ating mga PTA. And to make it clear, lahat ng ito ay for public schools lamang or elementary schools. Hindi ito sakop ng private schools. Walang privileges ang private schools na maaari silang tumulong sa pag-collect ng contribution, voluntary contribution sa student body. Kasi masyadong mahigpit yung pagpapatupad nila ng PTA policies nila doon. Kasi nga meron silang amendments na DepEd Order number 56 series of 2009 na hindi maaaring makialam ang PTA sa kahit anumang operation ng schools or operation ng organization. Kumpara sa public school na maaaring humingi ng tulong or mag-seek ng request ang isang organization sa PTA na mayroon sila. And yun lamang po para sa aking bahagi. Ngayon ay dadako na tayo sa tinatawag nating School Safety and Welfare Policies na ibabahagi sa atin ni Mr. Clifford Mina. School Safety and Welfare Policies. So, the School Safety and Welfare Policies focuses on protecting students, not just from earthquakes, typhoons, but also from harm. So, this includes policies from Child Protection and Anti-Bullying Act. So let us delve into these two policies that were implemented and were still enforced until now. So the DepEd Child Protection Policy, or the DepEd Order number 40 series of 2012, mandates that all schools provide a safe, inclusive, and gender-sensitive learning environment. So it gives the duty to the school heads to protect children from abuse, neglect, exploitation, and violence inflicted by anyone. So this includes the adults, the teachers, staff, or parents, and other peers, or friends, or classmates. So this child protection policy has Child Protection Committee. So every school is required to establish a CPC composed of the principal, guidance counselor, teachers, parents, and a student representative. So this committee acts as the official body to handle complaints of child abuse and violence from harm. And it also bans corporal punishment. So when from the previous years, the policy mandates, the punitive or the degrading treatments, papaloy ng kamay mo, something like that. But right now, they are changing it. So it's banning corporal punishments. There are always positive disciplines rather than degrading treatments. So why is it important to impose child protection policies? This is actually to address the power imbalance, no? So children are inherently vulnerable. So this policy ensures that adults in positions of authority do not misuse their power to abuse or exploit students, because we have known that there are issues from other schools who tend to exploit students for their own benefits, and it is actually saddening to know those kinds of stories. And let's also delve into the Anti-Bullying Act of 2013.
the Republic Act 10627. So this actually contrasts to child protection, ano? So when in child protection policy, it focuses on a wide spectrum of abuse. So child protection is vast, malawak. In anti-bullying act naman, it actually only focuses on student-to-student bullying. So it defines bullying as any severe or repeated physical act, written or verbal expression, or electronic gesture that places a student in reasonable fear or physical or emotional harm. So in the anti-bullying act, there are actually forms of bullying. One here is the most common, the physical bullying. Ito yung mga nanununtok, nagsisipaan, kukulong sa banyo, and many more. The next is the verbal and psychological bullying. Verbal is more on, the voice. You give them names that are not appropriate or spreading slanderous rumors that could taint their name. The third one is the cyberbullying. So, when you post, for example, when you post someone's picture without their consent, and that individual was criticized on Facebook, you are actually can be sued for cyberbullying. So, this Anti-Bullying Act protects mental health because we all know bullying sometimes leads to psychological traumas, depression, anxiety, and in some cases, self-harm. So this law actively works to save lives by removing the stigma around reporting bullies. So it promotes a safe, inclusive, and supportive learning environment wherein the student can perform excellent in their academics. So before you implement the policy, there are actually ways on how you can formulate it, and it is not easy. Policy formulation actually follows a participatory approach. So participatory approach, in simple terms, you do not decide alone, you decide with the concerning persons or individuals. So these are the teachers, parents, and stakeholders in decision making. For example, before implementing a new campus curfew or a strict dress code, the school calls for a general PTA meeting to gather feedback. So the school asks if the parents can afford or do they have the means to provide the dress code for the students. Is it good for the weather? Those were some of the considerations that they have to take action, because one wrong move and then they implemented it, it will actually make a negative impact on the policy formulation, policy implementation. So including these individuals in decision making, it builds ownership and cooperation wherein the parents and teachers are involved in making the rules. Because they are involved, they are much more likely to support, respect, and enforce these policies. This actually promotes ownership and ensures that policies addresses real needs. A participatory approach prevents unrealistic rules. So it ensures that the policies actually fix the current practical problems happening inside the school. So in policy formulation, it actually requires proper communication. When we say proper communication, the school must take active steps to communicate, explain, and continuously remind everyone about the rules. So one way is to conduct mandatory orientation seminars at the beginning of the school year to walk families through the school handbook line by line. So if these individuals, the students, the teachers, and parents were informed, it actually prevents misunderstandings. So it clears communication and eliminates the excuse of, I did not know that was a rule. There's no such thing as that. If you attended the seminars that was scheduled by the school, and it also ensures fairness,
When everyone thoroughly understands the guidelines, policies can be enforced consistently, preventing complaints of favoritism or unfair treatment to other students. I am giving the floor to Mr. George Basay. You may now take the floor. Okay, good day everyone. Let's continue for the policy formulation. It says here that schools' policies should be reviewed regularly. Evaluation help determines if policies are still effective and relevant. Feedback from stakeholder is important and improving them. So the school policies should be reviewed regularly and improve over time. Policies may work well today, but circumstances change and school need to adapt. An example of this is when the CHED Commissioner Shirley Agrup is granted the higher education institutions the flexibility to implement 100% online classes as a response to the fuel crisis. The policy aimed to help student and teacher to cope with rising transportation costs by allowing schools to shift to full online learning when necessary. This shows that policies are not fixed and may be adjusted based on the current situation. But before adopting full online learning, schools still need to evaluate whether the institution is ready to adopt the shift of learning method. So our institution and VSU adopted the same approach and consider implementing online classes. But before, the Student Council or the UCSSC launched an online survey system where students across the NBSU Babang were asked to share their opinions and experience. A student could express whether they supported the shift or discuss the internet accessibility issues and other challenges it might face. This demonstrates policy evaluation is because school leaders did not make decisions by their own on their own assumption. Instead, they gather feedback from the stakeholders, especially as the student who are directly affected by the sudden shift. Through this process, the institution could make informed decisions and improve policies based on the needs and realities of each community. So that's what school policies should be reviewed regularly. So next is school policies support organizational leadership. They guide decision making and help school leaders manage effectively. Policies ensure consistency in handling situation. So this explains that how school policies supported organizational leadership and help school leader manage the school effectively. In example, imagine a situation where two students get into a serious argument that turn into physical fight. Without clear school policies, teacher and administrator might react differently. One teacher might only give a warning, while other could immediately recommend suspension. This can create confusion and make students feel that treatment is unfair. So, policies serve as a guide or framework for the school leaders when making decisions. For example, again, school usually have policies that explain the proper process in handling disciplinary cases stating starting from investigating the incident, hearing both sides, and informing parents after deciding the appropriate consequences. Because of these policies, school leaders can act fairly and consistently. This allows school to function smoothly and help leaders manage situation effectively.
So leaders do not only have to make decisions randomly because policies already provide direction. So that's how policies support organizational leadership. Next and final slide. So policies influence school culture. They shape behavior, values, and relationship with the school. Positive policies create a disciplined and respectful environment. School known for strong discipline. So it explains policies influence school culture and shape the overall environment of the school. School culture refers to attitude, behavior, values, and relationship among student, teachers, and staff. That's was explained lately by the previous group. So for example, imagine a school that strongly implement policies that punctuality, respect and discipline and proper behavior. Students are required to arrive on time, wear proper uniform, respect teachers and classmates, and follow school rules. At first, students may follow these rules simply because they are required to. However, over time, this behavior become habits. As years pass, these habits shapes the school culture and new students entering the school quickly observe that school values discipline and respect. So, they adapt to that environment as well. One example can be seen in a school known for their disciplined students and orderly environment. People often say students from that school are respectful and well behaved. This reputation usually does not happen accidentally. It develops because of strong policies consistently implemented over time. Positive policies create an environment where students feel safe, respected, and motivated to learn. And in this way, school policies do not only control behavior, they help shape the identity and culture of the entire school. So that ends the discussion about this about chapter 11.